round of applause, everyone. Ayan. Magandang... Alam niya, maglilibot ako eh. I am a kind of teacher I don't want to stand in one particular area. Ganun po ako magturo. No? Kasi gusto ko sinusundan ako. Diba? Paano ko malalaman na nakikinig kayo? So dapat maglakad-lakad ako. Para kung kayo'y sumusunod sa akin, nakikinig kayo. Tingnan nyo sa paligid ninyo. Habang ako'y naglalakad, tingnan nyo. Yung mga hindi nakatingin, hindi nakikinig. Tingnan natin. Ang galing. Tinginan sila. Madaya. Sinungaling. Di ba? Anyway. I was late. And admit that. Kasi po galing ako doon sa 507. Ang ating pong yung think tank ng University of Makati, lahat ng MANCOM, the Vice Presidents and the Presidents and all the offices of the MANCOM, naroon po sila. Dahil tinatahi po namin yung bagong vision and mission ng UMAC. Ang ganda ng term ko, tinatahi namin. Kasi po, yung ating vision and mission, parang hindi na siya relevant. Parang siya ay na-reach na natin. We were able to reach it. We were already able to reach it. So, dapat baguhin natin. Dapat may malinaw tayong pupuntahan. At ano ang pinakamalupit nating dapat mapuntahan? Alam mo ba kung ano ang challenge? It's no longer COVID. Hindi ang COVID ang talagang challenge. Ano ang talagang challenge? Yung ginawa ng COVID. Natutunan ng UMAC. Natutunan ng mundo. Pwede palang mag-aral sa pamamagitan lang ng internet. Na hindi na kinakailangan pumunta sa school. Anong ibig sabihin nun? The booming of the technology, rather the dawn of the technology, basically changed everything. And because of this technology, the speed by which technology is developing is so fast. Everything is volatile. Now, ano ba ibig sabihin ng volatile? Nasusunog. Ano ibig sabihin ng volatile? Nabobola yung mga tile. Sapukin ko kayo. Para siyang gas. No? Gas. GAS. Para siyang gaseous state. Na pag pinalabas mo sa isang container, dali siyang maglalaho. Kasi, papaltan siya ng panibago. That's volatility. Diba? At dahil lahat ay volatile, ang technology ay volatile, everything is uncertain. Akala mo, eto na yung totoo. Pero hindi pa yan. Kasi, volatile ang technology. Pati nga sa boyfriends, girlfriends, ganun eh. Akala mo kayo eh. That's your expectation. But reality, teka, nakita ko yan sa aking anak. Kaedad nyo halos sila. Ay naghahalikan eh. Ay tinanong ko, anak, girlfriend mo na ba yan? Hindi po. Ha? Bakit ganun? Sa amin, sa panahon namin, hawak lang ng kamay, mataas na ano na yon. Ang effect no malupit na. With a capital F, malupit. Ang tindi na nun. Pag hawak pa lang ng kamay, unang hawak sa kamay, may kuryente na. Wow. Di ba? Tapos na, nakaisang buwan ng hawak-hawak kamay. O, wala nang effect yon. Umakbay naman. Wow, uli yun. Ganon kami noon. Eh, ngayon kasi, ang bilis ng pagbabago. Boyfriend mo ngayon, boyfriend na ng iba bukas. Diba? Ganon siya kabilis. Everything is uncertain because of that volatility. And why is it so uncertain? Why is it so volatile? Because every
Everything on it is connected to everything on it. Ikaw, akala mo ikaw lang ang nakakakita pag ikaw ay nagtitiktok. Pero in reality, connected ka sa China. Alam na ng China yung data mo. 2 kilometers away, there will come a time that 2 kilometers away, ganun kakalayo, hindi mo pa nakikita ang camera, kilala ka na nila. Ay, eto pala yun. Si Baraculio dumarating. Because the data is already in there. That's complexity. Ano pa? Walang totoong at walang masisiguradong sagot. Everything is ambiguous. That is the challenge. Buka. And why I am telling you this? Because you are living that. Kayo ang mabubuhay dyan. Paano nyo sasagutin yung problemang ibibigay nito? In accordance to this, nag-uusap kami ni Von, nag-uusap kami ni Rog. Ako, paltanan natin yung laman ng inyong academic Olympics, lagay na natin sa pangkolehiyo. Hindi katulad ng, ano pa yung dati? May spelling bee pa. Ha? Hayaan na natin yun. Hayaan na natin yun. Pang-elementary yun. Diba? Huwag na natin. Dapat kasi ngayon, ituring mo ang sarili mong hindi na dapat spelling ang pinag-aaralan mo. Dapat yung konsepto na ang pinag-aaralan mo at ginagamit mo yung konsepto. Like AI. Diba? ChatGPT. Ang mga guro nyo, takot dyan. Ayaw nila magbigay, ayaw nilang gumamit yan, natatakot sila. Sa klase ko, hindi. Harapan. Tanungin natin si ChatGPT. Kailangan yon because that's the reality. Hindi tayo po pwedeng mabuhay sa iniisip nating katotohanan. Dapat yung totoo nakikita natin. Yun ang totoo. Kaya nga dito, binago namin ang mga questions. Binago namin ang area. Ano ang mga area, di ba? Tinanong namin, bakit oratorical? Dapat matutunan yung magkaroon ng lakas ng loob na magsalita sa harap. Hindi yung tinatanong ka na, anong sagot sa ganito? Ganun sa klase. Nagtanong. Pag nagtanong si teacher, lahat ng estudyante nakayuko. Wow. Pag binigay ang sagot, sabi ko na sa'yo, di ba yun yun? Sinabi ko sa'yo, hindi ganun dapat ang nag-aral. Dapat may tiwala ka sa iyong sarili. Baguhin natin. Okay? Meron kaming debate. Baguhin natin yan. Kinakailangang ugma sa iyong kakayanan. Yon ang idea natin sa susunod na mga panahon. No longer and gone are the days that UMAC would be a so-so thing. No. UMAC will always be UMAC. Ano sinisigaw natin? UMAC, Herons, ahu, ahu. Ano sinisigaw natin? UMAC, soar high. Last weekend, I've learned, I would like to congratulate every one of you, particularly the CCSE students. Do we have CCSE in here? Right, raise your hand. CSE, I would like to congratulate you and all the students of the UMAC. Why? Because we have 76% passing rate in engineering. Ang sarap nun, di ba nakaupo ka sa jeep, may mag-uusap na ganyan, hindi nila alam, taga-UMAC ka, mag-uusap, ang taas ng percentage ng UMAC eh. Ano pakiramdam mo? Ay samantalang ikaw ay CTHM ka, pero naroroon yung saya. Ba, taga-UMAC ako. Di ba? Yun eh. No longer are the days that the students will introduce UMAC as UP. Gone are the days that you students will identify UMAC as FEU or STI. Nowadays, they identify UMAC as UST. Di ba? Alam niyo yan? Di ba? UMAC sa Taguig. UP, UMAC po. FEU, forever UMAC. STI sa tabing ilog. Nasaan na yung talagang UMAC? Gone are the days that we will do that. Bakit? Pinagnanasaan na tayo. Ang sarap palang pagnasaan.
Di ba? Ang sarap ng pinagnanasaan ka, oh. Pagdaan mo. Di ba taga-Yuma ka? Oo. Bakit? Ang galing-galing doon. Oh, siyempre, isip ko naman, ang sarap pala talaga ng pinagnanasaan. Bakit hindi ako pagnasaan? Di ba ganon? Nakaraan, may nagsasayaw doon. Nag-aangatan sila ng damit. Tuwan-tuwa yung mga estudyante. Sabi ko, bakit pag ako nag-aangat ng damit, walang natutuwa? Bakit ganon? Di ba? Tamo, no daw. Gone are the days that UMAC will just be sitting in there, shutting their mouth, and their minds will no longer be heard by anybody. No longer. We have to put a stop on that because we are heralds. Thank you very much.